Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 25, 2024. And for today, we will continue our theme for this week ng forgiveness. Pagpapatawad po sa mga sala. And we are going to focus on the statement that God works in the midst of pain, na makikita or may hinuhan natin sa verse ng Genesis chapter 45 verses 4 to 7. So ano po ito, no? To give context, ito po itungkol kay Joseph. Kung para po sa kaalaman nating lahat, si Joseph po ay yung trinidor ng kanyang mga kapatid. Hinihulog sa isang basement na merong layon, and nung hindi po yun gumana, binenta na lang po siya sa mga Malachites, na kung saan yung mga Malachites naman po, binenta siya sa mga Ehipto upang gawing alipin. Then nung nagtagal na siya sa Egypt na bilang isang alipin, tumaas-taas na yung kanyang kalagayan, meron namang nagbintang sa kanya sa isang krimen na hindi niya ginawa, and siya'y nakulong. Then at the end of it all, binigyan po siya ng malaking gantimpala ng Panginoon dahil sa kanyang unwavering determination na bagkus lahat ng kanyang mga dinaanan is nandun pa rin siya, lumalaban. And hindi niya tinalakuran ng ating Panginoon. And siya yung naging mataas ang posisyon sa Ehipto. Siya na yung naging makapangyarihan sa kanila, no? And ito na yon, dito papasok yung Genesis chapter 45 verses 4 to 7. Nung nakita niya na ulit yung kanyang mga kapatid na nagtraidor sa kanya. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save the lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve you for a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance." Sa Tagalog po, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. "Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin." So kahit na napakabigat ng pagtatraidor yung naranasan ni Joseph, no? Handang-handa pa rin siyang patawarin yung kanyang mga kapatid. Kasi hindi naman simpleng bagay yung nangyari, no? Dahil sa mga ginawa ng kapatid niya, ang dami-daming paghihirap na dinaranas ni Joseph. Pero he did not treat that as a hindrance to show compassion towards them. Bagkus, wini-welcome pa rin niya. Ito nga sabi niya, "Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag maglipol ang ating lahi." So, yung perspective ni Joseph kung bakit siya nagpatawad is dahil dun sa ginawang pagtataksil, pagtatraidor ng mga kapatid niya. Yun yung nagbigay daan upang pangalagaan siya ng Panginoon, upang biyayaan siya ng pwesto kung saan bibigyan siya ng abilidad ng ating Panginoon upang makaligtas pa ng mas maraming mga tao. No? Napakaganda ng verse na to. Sinasabi na sa lahat ng mga maling naranasan ni Joseph, meron palang ibubunga yon. Meron yung goal, end, finish line, kumbaga. Lahat ng kanyang mga pagdurusa is somewhat naging worth it at meron itong purpose. Ito ay ayon sa plano ng ating Panginoon, no? Napakagandang perspective. Kaya dahil sa perspective na yon is nagawang magpatawad ni Joseph despite sa kung gaano kabigat yung ginawang pagkakamali sa kanya. There are many teaching points na may hinuha natin mula sa verse na to. And it's all about the truths of pain. Mga katotohanan patungkol sa pain, sa suffering, sa pagdurusa, no? Unang-una, our loved ones can hurt us most. Sinasabi nga po sa kwento ni Joseph na kahit yung mga kapatid niya, kinakaya siyang gawa ng kamalian.
everyone in this world can do that as well. Maaring magulang natin, kapatid natin, mga partners natin, matalik natin kaibigan, lahat sila, kaya tayong saktan, kaya tayong gawa ng mali. Kaya, pangit yung pag-iisip natin na hindi tayo magpapatawad, diba? Kasi lahat ng tao kayang magkamali towards us. So, lahat na lang ng tao hindi natin papatawarin. That's wrong, no? Pangalawa, revenge worsens our pain. Sinasabi na ito na kapag nasaktan ka ng isang tao, tapos yung main goal mo sa buhay is makabalik sa kanya, saktan siya pabalik, that will only worsen your pain. Kumbaga, yung bigat na nararamdaman mo, mas madadagdagan pa. Kasi you did not choose to let it go. You did not choose to forgive. You chose to take revenge. Yung time na nagugol mo sa pag-revenge, maaring nasayang mo. Dapat ginugol mo na lang yung oras na yun sa pagbe-better ng sarili mo. Edi mas lumago ka pa as a person. Pero no, ginamit mo yun para sa revenge. Kaya nung nagkaroon ka ng revenge, wala rin naman yung satisfaction. Kumbaga, wala ring narating yung mga efforts mo. Bukod sa panandalian mong pagiging kontento, but it's not really helpful towards you, diba? Pangatlo po, God works in the midst of pain. Ang Diyos natin makapangyarihan, na kinakaya niyang umakto, kumilos habang tayo'y nagsasuffer. He works in methods to show us na yung suffering na nararanasan natin ay paraan niya upang mahubog tayo, upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang mga pagpapala at biyaya. And He will show us kung paano masurpass yung suffering na tinitake natin. Kasi He is all-powerful, no? And lagi po nating tatandaan na sa pagpapatawad po, ito yung kailangan nating perspective, no? Let's forgive just as God has forgiven us. Kasi let's always remember na tayo mismo nagkakasala sa iba, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, kahit na sila, no? Kahit na importante sila sa atin, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan towards sa kanila. And lalong-lalo na nakagawa tayo ng kasalanan sa ating Panginoon. We oftentimes disobey His words, His orders, yung utos niya. Binabaliwala natin, tinatakwil natin yung sarili natin sa Kanya. Tinatalikuran natin siya. We do not trust in Him. Pero, imbis na magalit, ang ginagawa niya, patawarin tayo eh. Paulit-ulit na tayong pinapatawad. Na despite sa disobedience natin, nandiyan pa rin siya to care for us, to love us unconditionally. Napakabuti ng Panginoon, no? Pangalawa po, we get our strength from the cross, no? Kumbaga, yung Panginoon kasi siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Lakas para magpatawad sa mga tao nagkamali sa atin. So whenever we feel troubled na ang hirap naman patawarin ng taong to, ang laki-laki ng kasalanang ginawa niya sa akin, let's seek help from God. He is Almighty. He will definitely help us. Lalong-lalo na kung yung hinihingi nating tulong is understanding para mapatawad natin yung isang tao. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon. Isa yun sa mga utos niya, to forgive those who have sins against us. To love thy neighbor, no? Kasi sa pagmamahal, kinakailangan mo talaga magpatawad. So, let us communicate with Him. Let us beg for the strength to forgive those who have wronged us, no? Magandang gawain yon. And lastly, let us discover God's ultimate purpose. Isa rin yun sa mga mabuting paraan, no? Para mapatawad natin yung mga nakagawa ng mali sa atin. Kasi lahat po ng nangyayari sa buhay natin merong purpose. Ito ay parte ng plano ng ating Panginoon. And kapag nahinuha po natin yun, kapag
Napag nilay-nilayan natin, naintindihan na natin, we know kung bakit nangyayari yung mga unfortunate events sa buhay natin. It is a way of God para mahubog tayo, upang maging dakila tayong mga tao at tagapanawala niya. Upang maging butihin tayong mananampalataya. He sculpts us into this polished statue by giving us challenges na He knows we can face. Kasi yung mga binibigay prong problema sa atin ng Panginoon, alam niyang kaya nating solusyonan as long as we remain faithful towards Him. As long as nagtitiwala tayo sa Kanya, nananampalataya tayo ng tunay at sumusunod tayo sa Kanyang mga salita, we will solve the problems that we face. And we will come out better. We will aspire to be better versions of ourselves dahil sa mga challenges na nalagpasan natin. Napakaganda talagang magpatawad. So yun nga, muli ako si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 25, 2024. Maraming salamat po, pagpalain po tayong lahat and give glory to God.